Yun, dito na. Bali ito, ito ang pinaka-main ano natin. Kung may babaguhin tayo, dito tayo pupunta sa standard merge. Dito tayo magbabago. I-unlock lang natin tapos dito natin babaguhin. Nakalagay na yan dyan, naka-formula na yan dyan. Basta kung may babaguhin tayo, babago tayo ng specs, o may dadagdag tayo sa baba, dyan sa bawat location dyan. Diba, for example, dito sa temperature, magdadagdag tayo, dito tayo sa pinakahuli magdadagdag. Tapos yung mga calibration certificate number, mga nag-issue, dito natin babaguhin sa standard merge. Tapos, hindi ito yung ipiprint natin ng hard copy. Ang ipiprint natin ay mass, volume, pressure, temp. Yan ang ipiprint natin. Iyan naman, nakalink naman yan doon, connected yan doon. Tapos, dahil connected yan doon, doon naman tayo pupunta sa, pwede na natin itong i-hide muna. Ay, hindi ko na kaya. I-hide ko na muna ito ha. I-hide ko na muna ito. Kasi hindi naman natin yan kailangan. Kasi sa PMIC muna tayo. Standard. PMIC. Yan. Yung PMIC natin, medyo marami, ay hindi. Hindi naman totally binago lahat. Ito naman, yung nilalaman dyan, tsatsikan dyan, hindi binago. Dinagdagan lang ng ibang specs. Tapos, nagdagdag tayo ng PM number. Meron na siyang number. Kada gawa. Pero yan, automatic naman yan. Auto-generated yan yung PM number na yan. Ayan, yan pa rin. Tapos, nagdagdag ako dito ng mag-check. Perform and check. Kasi yung nag-perform, hindi na na-check. Kaya, ang nangyayari, hindi alam yung backlog, hindi alam yung kulang. Wala kasing nag-check. Tapos, date perform. Nakalock naman yan itang mga to. Dito mo babaguhin. Anong date? For example, ngayon, 1. Date, September 2025. Yan. Identification, example. Pero, dito, manual typing. Basta pag dilaw, manual typing yan. Hindi yan. M01. May note naman dyan, yung mga pula dyan, kung hindi nyo maintindihan, may note naman dyan. Example, T01, M01, P01, yan. M01, automatic siyang lumabas doon sa ating preventive maintenance. Ayan o, M01. Tapos, ang nakalagay dyan, yung specs niya, tapos yung PM number, makikita nyo yan, naging 25-PM, ibig sabihin, preventive maintenance, taong 2025. Yung 09, month. Tapos, yung ID. Yan. Yan na yung pinakang PM number niya. Tapos, nakaseries yan sa intermediate check. Sa intermediate check, same lang din naman, 25 IC09 M01. Pareho lang siya. Ang nadagdag lang din dito sa intermediate check, yun din lang. Perform by, check by. Tapos, may na ibang format. Mamaya na pala yan. Dito muna tayo sa PM. Tapos, anong laboratory? Mass. Piliin natin, mass. Yan, na-close na. Wala nang pula. Ang may pula na lang, yung sasagutan mo. Ito sasagutan natin. Check for the identification serial number. Check. Kaya lang, yung ano na to, para mawala yung X, buray mo. Check. Buray mo itong dalawa. Tapos remarks, laging may nakakalimot ng remarks. Kaya nilagyan ko na rin ng ano dyan. Kailangan walang pula dyan sa ating form. Gagawin natin, pwede natin tong apostrophe tsaka ganyan. Dapat daw, pagka yes, may remarks eh. Yes or no. Pag NA lang ang last. Hindi, nag-sample lang ako. Hindi ko, Baka may nalita eh. hindi ba, yun sa remarks lang. Pag magwalang remarks, magda-dash-dash kayo. Pero hindi, ibig sabihin, wala kayong re-remarks yan ha. May remarks kayo dyan. Pag wala lang, kasi, ang nangyayari kasi dun sa unang form, kapag nalilimutan na pag walang remarks, walang dash, lagyan nyo. May remarks din lahat kasi ginaya ng pinako. Same lang ang nagdulot. Ayan ha. Basta pag walang remarks, ganyan gagawin. Pag may remarks, siyempre, lalagay kayo. Kaya ako lang nilagyan ng pula dyan para
hindi niyo malimutan na hindi niyo masulatan ng dash. Kasi pag yung forms niyo kasi blanco tas walang dash, ibig sabihin nalimutan niyo 'yun. Pero pag may dash, ang ibig sabihin naman nun, na-check niyo na walang remarks. Na walang ire-remarks, i-dash. Pwedeng dash, pwedeng NA. Pwedeng dash, pwedeng NA. Ay, hindi pala. Hindi, sa remarks. Sa remarks lang. Pwedeng ganito. Ibig sabihin, wala kang ire-remarks. O, kung hindi kayo mahirapan, ganito na. Dash. Tapos dryan nyo, ganyan na. Ganyan nyo lang. Tapos, pag nakapula yan, ibig sabihin may kulang kayo. Yan lang yun Sa PM, dito lang pala to sa PM. Tapos, yung fit for use, alam niyo naman na yung gagawin niyo dyan, tagal niyo nang ginagawa niyan. Basta ang sinasabi ko lang, yung mga mali yung practice na kaya ako nilagyan dyan ng mga ganyan para at least masagutan nyo. Mamumula kasi yan kapag walang, may preprint yan, kulay pula. Para hindi mapula, lagyan nyo ng ganito. Ibig sabihin niya nung dash na yun, N na yun. Hindi mo kailangan mag-remark. So, wala kang remarks. Tapos, ano pa ba? Yung fit for use. Check. Pag nag-check ka dito, dahil may pula dyan, tatanggalin mo. Kaya may tatanggalin kayo. Pwede ko naman niyang lagyan ng... Ha? Hindi. Kasi kung schedule for calibration siya hindi mo na siya magagamit. Hindi mo na siya... Katulad ng dati sa atin, kung mag-express ng September, August, may schedule for calibration ng mga check for 4 years pa rin. Dapat may skip mapadala na siya Kasi 1 month tayo Kasi kung gagamitin mo pa rin, hindi naman siya hindi naman siya wala naman siyang violation na na hindi pwede pa rin gamitin. Kaya lang dito, dapat kasi kung schedule ko, ibig sabihin nakita mo ng expired na to kaya 1 month before kasi tayo Dapat padala na to kaagad. Ang nangyayari kasi 2 weeks mag-expired na. Mahirap na kaya mas maganda ano na to kaya nga kayo nagganito para mapadala na. Kasi pag ginamit mo pa, di-delay na naman yun. BPO muna. Kaya, yan yung, pagka nga, kung 1 month daw, Pwede pa rin naman pala. Pwede pa rin. after, sisigan siya for schedule calibration, tapos sabihin kay Kuya schedule for calibration na to. So, kailangan ng PR, para sa institution natin pa-calibrate. Pwede pa rin. Pwede. Sige, pwede rin mag-double check dito. Kasi kung gagamitin nyo pa rin, wala naman kayong, nangyayari yan pag wala kayong duplicate. Tsaka matagal. Tsaka ang nangyayari kasi dito, na wag nyo ibinbin kay Kuya Jap. Nalilimutan nyo ni Kuya Jap. Huwag nyo nang iasa kay Kuya Jap yung mga ganun na Basta nyo lang, follow up nyo lagi na Kasi pag for calibration, ang nangyayari, kagaya niyan, nung nagpa-calibrate tayo, nadidelay yung certificate na abutan ng due. Ay, hindi ko naman yan kayang gawin lahat ng sabay-sabay. Mas maganda nga yung isang batch, pangalawang batch. 2 months. Sabi ko nung nakaraan, mga 3 months pa lang, ready na. Mag-PR na, mag-PR. Oo, kasi, ang nangyayari kasi, nakakalabas, hindi, nag-schedule ka, 1 month before. Ang nangyayari, nakakalabas yung gamit, 2 months before na lang, abutan ng due. Mahirap pag naabutan ng due, tinan mo, nagko-conflict. Ang dala-dala dyan sa site, calibrated na, pero walang certificate. Kasi matagal din mag-release Minsan matagal din mag-certificate, nauna lang yung gamit Yun ang nangyayari. Siguro, pwede po palang anuhan to.
Hindi, may connected naman ang PR dito. Pag nakita mo, kasi mayroon PR na ako dito. Sinama ko na dito. Halimbawa, may nakita na kayo dito. Oo, may nakita na kayo. Kasi ang nangyayari kasi, na nabibinbin ng... Saka ang form na ganyan. Oo, hindi, kay Kuya Jeff kasi ito eh. Sige, sabi ko, akin na nga lang yan. Putik na yan. Kaya nga, kay Kuya Jeff nga kasi ito. Eh, sabi ko nga, akin na nga lang yung mga ano na yan. Bibinbin lang. Parang nagkakaroon ng delay pag hindi ako yung nag-ano. Sabi ko, hindi, akin na nga lang yan. Kaya pinagsama-sama ko na dito para at least connected yan. O pag ano niya dito, pwedeng mangyari na mag-check. Kaya lang, dapat schedule for calibrate. Ano rin, hindi, parang question din to sa auditor eh. Pag chinekan natin tong pareho. Sa bagay, pwede rin. Gagamitin mo ito, ipapakalibrate. Naka-schedule ipakalibrate. Schedule ko lang. Hindi, oo nga. May ano rin kasi ito eh. Basta pag may ganyan kasing mga ano, titigil yun dito eh. Ay ba yan, pag wala yang nakasulat. Hindi, dati wala nakalagay tayo ng ganyan. Pag walang nakasulat dyan, hindi yan titingnan. Pero pag mayroon dyang, doon yun mag-a-analyze. Bakit? Dinadagdagan din yata yung schedule for calibration dyan. Kasi hindi na nga nakakalibrate. Oo. Mga sa others tayo doon, schedule for calibration yung nag-remark natin natin. At lagyan ng check doon. For use schedule. Ang alam siya yung gagawin sa others niya, schedule for calibration is kung sino provider yung saan po ba calibrate. Hindi, check lang to eh. Sa others. Kahit others. Yung lalagyan lang, southern. To be schedule for calibration for the calibration. Pwede rin. Remark others naman eh. Sige, pwedeng mangyari na parehong may check to. Kaya lang, dapat na to. Kasi titigil kasi talaga yun dito eh. Makikita nyo. Teka na. Naghabot to. Titingnan yan. Ay, nag-abot. Natsambahan yung nag-abot. Putik yan. Nag-expirean to ah. Kasi pag may mga ganito kasi, dito yung titigil eh. Ang mangyayari dito, may nagdalawa. Schedule for calibration, fit for use. Titigil yun dito. Pagkatigil lang dito, i-analyze. Titingnan ito. Sige, tingnan ko nga yung calibration ng M01. Latest. And outdated. Yung latest tsaka yung last. Titingnan yan pag-aabot. Tapos magko-connect yun. Tapos titingin na yun sa PR. Pero pwede na mangyari. Pero dapat kayo pag nagsabayan ha. Pag nagsabayan, dapat na kayo, alerto kayo dito. Ha? Oo, alerto kayo dito kasi pag nagsabayan, ginagamit mo pa pero puro i-schedule mo mag-PR na kayo, nag-job. Hindi pala. Hindi. Sige. Sige, mamaya tayo dyan. Basta yan dyan tayo ha. Basta pag may nakitang ganyan, nagiging kasi yan eh. Nagiging stop over yan eh. May stop over yan. Hindi na lang check out. Tapos, others na lang yung calibration. Hindi, lang nga eh. Hindi. Pag pinagtan ba yan sa ibig sabihin na device yun? Hindi, wala nga yan dati. Tapos pinadagdag kasi ito dahil nga pang sagot to doon sa mga nag-expired na hindi na-check. Expired na pala. Curious lang nakalagay dyan dati. Tapos tapos parang inano to na paano yung nag-check hindi na-check. Si Sir. Hindi. Sino ba yan? Matanda? Yung nasa DOSD yung test weight. Test weight. Ayan ha. Binalik ko na. Babalik ko na muna ito. Gawin kong X. Balik ko to para mamaya okay na ba. Tapos, ayan na, dito ha, pag nag-schedule for calibration, mag-PPR ka. Dito. Yung PR, ito rin no,
nirevise ko din. Ayan shift to dito, tapos PR number. Ang PR nito, ito. AMP-QPR1-B. Pero hindi ko alam kung pang ilan na number Hihingiin nyo to kay Kuya Jap, mayroon silang monitoring nito. Tapos, pag QPR, quality request. Kapag sa technical, TPR ang code. For example, AMP, tik na yan. Ano nga yun? AMP-QP. Halimbawa, technical, calibration ka. Hindi pala. TQ. TPR. TPR 001-B. TPR 001-B. Yan. Yan ang pero itong PR number na to, hindi ito manggagaling sa atin. Meron kasi silang monitoring nito. Hihingi ka ng number doon kung pang ilan na ba yung PR. 4. Walang dash no? Sundin nyo lang yan. Yan. Kung pang ilan na. Tapos date race. Ano kayo dito? Mayroon kayong, kasi may date kang ni-race Ibig sabihin, pag nagkasisihan, hindi ikaw. Nung nag-PM ka, doon na kagad. Kasi pag mag-aabot yung dalawa, PR mo na kagad. Diretso mo na. O yan, nandyan na yung forms. Wala na. Requestor. Ang pangalan ng nag-request. Approve. Yung nag-approve. Supervise. Hindi. Kay Kuya Jam to. Yung mag-PPR. Tapos, details, description, quantity, unit, amount. Itong amount na to, palagay ko, hindi ko alam kung saan kukunin yung amount. Pwede naman tong yung lang naman to request lang naman to budget kasi to yung request na to budget to Palagay mo yung test weight, magkano yun? Magkano pa-calibration? Pa-calibrate? 500 lang. Yan, 500. Tapos, for example, 500, 2,000. Yan, may ka na. May delivery lead time pa. Terms of payment, warranty. PPR ka kasi nito Tapos, company name, nung pagkakalibratean mo. For example, pakalibrate sa Southern, contact person, sino? Email, TIN number, kasi magbabayad kasi tayo dyan Yung budget dyan, mo. Ang mangyayari nito, magpapa-quote sila. Doon mahingin yung value niyan. Value niyan, tapos lead time. Nakokopya yan sa invoice. Sa quotation ng Southern sa atin. Makokopya mo yan. Yung amount, tapos yung delivery lead time, 30 days. Validity of quote nila. Palagay na to 1 week. Terms of payment, 1 month. May warranty pa kung meron o wala. Tapos yung details. Dapat Oo, pwedeng blanco. I-blanco nyo na lang muna. Oo. Pwedeng blanco, sila na magsagot. Pero kasi kailangan pang i-code kasi ito Hindi nyo pa kayang sagutin to Pero ganyan mag-PR. Ganyan mag-PR. Dapat alam nyo na yan, marunong na kayo. Para walang sisihan. Kasi dito, walang sisihan na dito. Kasi dito, may pangalan ng nakalagay. Hindi tayo magtuturuan dito. Sinabi ko yan. Sinabi ko dati, di ba? Hindi mo yan sinabi sa akin. Hindi, meron kang check dito. 4. Meron kang dito. Meron ka dito approve. Wala nang lusot, di ba? Yan. Pagpasa nyo dyan, i-blanco, yung dahilan, due, calibration due. Mag-due na yung mga natin. Tapos date, request, and description, basta i-blanco nyo na yan. Kung wala kayong detail. Pero, pag Southern lang naman tayo nagka-calibrate lagi, may detail na yan. Alam nyo na yan. Alam mo na yan pag sa Southern. Kasi, alam mo na yung lead time nila, alam mo na yung company, alam mo na yung team, alam mo na yung what niyan. Kasi,
lagi namang tayong may price sa kanila pag nagpapakalibrate. Kasi doon na tayo nagpapakalibrate dati. Kokopihin mo lang yung dati. O tapos, basta yan pihara. Pag nag-due, o kaya may bibilihin, ito yung gamitin nyo. Halimbawa, nasira yung thermometer, sensor. Mag-PR na kayo. Ito, PR. Kahit sino sa inyo pwede ha, hindi ito ano. Yung mag-a-approve, pa-approve nyo kay Kuya Jap. Ano? Basta may nasira. Halimbawa, may bibilihin kayong thermohydro nasira. PR kayo. Tapos, para transparent, i-ano nyo sa GC. Kasi, sa GC lang kasi ako pag may nakikita ako sa GC, ginagawa ko agad para pag nakikita ko. Pag kayo lang kasi, kayo lang nag-uusap, pero pag hindi namin alam. Pag kayo lang nag-uusap, minsan nagkakalimutan, natatabunan na ng gagawin na iba. Pag sa amin kasi, hindi namin pinapalambas yun hanggat di tapos. Ano ba tayo? Ito. Ito tapos tayo. Tapos, IC, yun same lang. Tapos, parang ring lang nag-calibrate. Kaya lang, hindi naman, ang dito, test point dito, isa lang naman. Isa lang naman test point dyan. Tapos yung unit dyan, nakalagay connected na yan dito. Gram. Kaloy. Nag-check. Yan. O, tapos, basta yan, checkan nyo dyan. Tapos yung X dyan, tatanggalin nyo. Basta walang pula. Pag wala, buburahin nyo yun. Tapos dito, check. Pwedeng mag-abot ang parehong check dyan. Pero dapat naka-raise na yan sa PR. PR. Diretso ka dyan. Pag nagdalawa, pwede rin namang for calibration lang. Hindi. Pwede rin naman. Pwede rin namang pareho. Ayan. Tapos, sinong nag-perform? Manual lang yung yan. Manual. Ipiprint to. Halimbawa, nasagutan mo na. Yan, nasagutan mo na yan. Pero wait lang. Pwede din natin bulutong yan. I-sign. Pero okay, i-sign. Diyan na. Kaya lang, maglalang kasi tayo dito. Ulit. Pwede. Signatory. Pwede nga ako lang. Ako na lang pala. Ano? Hindi, wait lang. Hindi, pahirap yata ako. Hindi, pwede natin i-sign to. Pwede i-sign. Pwede i-sign. Pero pag kayo dito sa i-hide nyo na yung iba, yung tira nyo lang. Parang yung gawa natin sa sa CRF. I-hide nyo lang, ilabas nyo lang PMIC. Tapos Excel. I-sign na lang natin to. Pero hindi na yung ipipaste, i-saktong termo na dito. Diretso. Kaya lang, nangyari pala dito. Isipin ko na lang ulit. Sige, i-sign natin to, i-sign. Para hindi na mahirapan. Para hindi na rin tayo mag-scan, no? Pag hindi na tayo mag-scan. Tayo mag-scan. Tapos, intermediate check. Set of weights. Isipin ko na lang mamaya kung pwede tayo mag-isip. Dapat. Intermediate check. Ang nadagdag lang dito, reference standard, meron dito. Ito nababago. Dapat pala ito ay blue. Yung anong ginamit mo standard sa pag-intermediate check mo? Yan. Anong ginamit mo? Ito. Pili mo yan.
M01 'yon, eh, di malamang M22 'no. 'Pag nagpili ka dito ng M22 ay oops. Oo nga 'no, may tinuro ka nga pala sa'kin, may natutunan pa rin ako sa'yo kahit papaano. Hindi, hindi, hindi nandun 'yun. Yan. Tapos, ba't meron pa? Minsan kasi ang standard 3, kaya nagpasobra. Pero 'pag wala yan, puwede niyo yang i-blanko. I-blanko niyo na lang 'to. 'Yun lang nakaano, apostrophe. May blanko dito. Piliin mo lang yung blanko. Wait. Hala, nakaano pa rin 'to. Hindi, hindi ito puwedeng apostrophe kasi drop down 'to, eh. Mag-e-error 'to. Hindi, anong gagawin ko na lang dito, ayan. Saan 'to nakalink? Gets. Ay, makukuha na naman 'to ni Kaloy. Yun lang, ginamitan ko ng technique na malupit. Ay, nakopya ba? Hindi, mamaya. Nakopya. Ano pang nakopya ulit? Wait. Nakopya yung taas. Bakit? Pag binura ko 'to, ano yun? Selection. Selection ng press yung gagamitin mo. Nakita na natin dati. Wala. Nakita na tayo naman. Di mo ba sila? Balik natin. Malaki yan, eh, parang may didid, eh. Lalagyan ko lang ng pan. Ganun pa rin, ganun. Selection. Nalikot tuloy ako. Yun nga ang Meron din na lang yung ano, yung kumanggagang
Gusto ko nga i-rent. Ay, mali nga pala yung pumatong mo. Hindi, ano lang to, yung may NA tatanggalin ko lang. Pero hindi, babalikan ko na lang mamaya. Tagalin ko lang. Hindi ako makapag-isip ng maayos eh. Madami kasing tao eh. O yan na. Sige, pag ganyan, di. Sana putik. Yan! Hindi maalala. Hindi. Hmm. Mga yun. Connected to sa standard merge. Iba pala yung mismo na sa hashtag value pala yun. Meron. Dito na. Ayan sa akin. Yes, siguro sa yung nakali. Look up B9 177. B9 177. B9 177. Lang yan lang. B9 177. Kapag ito, ano yung nakalagay doon? Hindi, wag ka na. Huwag ka na magulo. Wag na! Ay, nako. Hindi nga i-delete. Ilalak nga yan. Hindi mo nga madidelete. Pag nilak ko, hindi madidelete. Huwag ka na nga magulo, Kaloy. Gulo mo eh. Okay na. Nakasolve ko na. Ganun pa rin. Ano nga? 176. 176. Hindi ba pwede Yung babasa. Si 177. Server yan. Sa name yan. Pero sir, Yung kaya sa XXX nyo yung tapos ko. Si 177. design ka pa rin tanong. Kasi nakalimit doon sa pagkakataon.
ano eh, C177. Kailangan dito yung matalino eh. Kailangan magaling ka sa logic. Pagiging magaling sa logic, di madadali yun. Putik, nag-courage. Ngayon tatanggalin ko muna itong blank. Pag blanco, nakaano naman. Pero ganda na, nakakal. Walang laman. Nagpula naman ang ano. Putik na yan. Hindi, tatanggalin ko yung kumanda. Oh. Saan yung Ang, bulak niya sir? hindi, sa XX to. Transform natin yung sa Ang nakablanco ba to kanina? O naka-XXX? Tanggalin lang ako. Ay, hindi, nakablanco to kanina. Oo, ay, hindi, XXX. Naka-XXX pala. Naka-XXX kanina. Yun. Wala na. Saan yan sir? Saan? Putik na yan. Nagpula naman, gonggong na ito. Sabi, pag-click lang eh. Kayang bay. Pag-click lang eh. Squatter mo pa naman. Yun naman ang nangyari. Yun naman ang nawala. X-light na rin nakalagay eh. Baka pag-block sa edit gawin like dun sa selection. So, Pag nag-blank ka dito, blank ka dito. equals naman din sa ginawa niya. Yung nakabit dun sa X. Ito nakalagay doon. Mag-alap sa nakapila po. Hindi ko alam. Ano ba dito? Pagkakagyan dun sa Lagi naman zero. Bawal. Ay, nakapano ko sir. Hindi naman. So, nakita ko ba? Meron pa lang. Nakita ko. Equals
Ang dami naman. Bigyan ulit ako. Mamaya na ako lang. Isipin ko muna. Basta XXX. Isipin ko na lang. Ano yung standard natin? M22, no? M22. Eh di M22. Type natin. M22. Gagawin ko na lang mamaya. Pero ilalak ko muna pala to. Protect. 414. 414. M22. Kaso pag minura ko to, NA. Pag inano ko, nagkulan naman. Wala ito. Pero, hindi, okay lang. Putik na yun. Isipin ko lang yan mamaya. Paano matatanggal yan? Pero, tiro kasi ito eh. Pero pwede kong anuhan yan. Pag ito daw ang pinili. Nagiging pula. Okay na yan, NA. Tapos na tayo dyan. Isipin ko lang mamaya. Na ano lang ako. Alam ko na yung ano dyan, nalilito lang ako. Mahaba kasi. Tapos yung remarks natin sa PMIC, sa intermediate check. Ano yung pwedeng i-remarks dito? Hindi. Talagang idadan mo yan. Pero na-reform mo yan eh. Yung mga may possible na out of tolerance, pwede rin. Oo. Basta may remark sa'yo, nilagyan ko ng XX yan para may kulay. Hindi. Di ba mga remarks sa PMIC? May remarks ba kayo? Ano? Hindi, meron ka nito siya. Wow. Nagano ka ng pass. Ginamit mo. Display. Ayun, pwede rin yun. Box. T-shirt. Ginamit. T-tape. Ayun, pwede yung remarks yun. Pwede rin yun. Okay. Basta lagyan nyo ng remarks ha. Ang remarks nyo, yung parang, hindi ko kasi, pag actual kasi, may naisip na ako yan pag nag-actual ako eh. Yung questionable na may sagot kayo dito. Halimbawa, TC. Ay, wala namang indicator yung TC. Ano yung dati? Ay, di ilagay nyo. Kaya sa timbangan. O, timbangan. Anong ginawa nyo? Ay, di using, yun, pwede yun. Basta yung pwedeng itanong dyan na hindi na kayo kailangang tanongin pa. Ilagay nyo yung sagot dito. May support kayo. Pwede kasing itanong yun. Ilagay nyo dito kung paano nyo na nangyari. Ang nangyari kasi, dati walang indicator. Ang nangyari, paano nyo na-test? Walang indicator. Lagyan nyo. Siyempre, gumamit din kayo. Yun, pwedeng ma-question kasi yun. Hindi yung sagot, lagay nyo dito. Parang, paano ka gagawa ng isang papel na hindi ka tatanungin yung sa gawa mo? Sulat mo dito. Basta yung pwedeng itanong sa inyo na isulat nyo dito, yung sagot. Pero sa actual naman, makikita nyo naman yun eh. Parang ina-audit nyo rin yung sarili nyo pagkatapos. O ba, may OJT pa, ano nakikita mo dito? Ano hindi mo naintindihan? Yun yung address. Tapos okay na tayo sa PMNIC ha, tapos natuto naman kayo dyan. Basta ano na yan, aanayin ko lang mamaya kung, isipin ko mamayang gabi kung isay natin, kung paano natin mababalidate. Kasi
Pag i-sign kasi, kailangan mayroong authentic. Mayroong authentic na i-sign. Kasi pwede akong gumawa ng wala na si Kaloy. Gamitin ko lang yung perma ni Kaloy, lagay ko dito, pwede. Kaya yung pang-authentic sa kanya. Pwede ko rin gawin yun eh. I-paid ko lang yun dito, pwede na yun. Yung pang na pumayag ka. Pwede ko kasi ilagay pangalan mo dito, napapiliin ko si Albert. Kunin ko yung perma ni Albert, ko dito. Ako nang gagawa. Ako nang gumawa, ako pang nag-approve, pwede yun. Yan. Tapos, pagkatapos, anong gagawin nyo? Save as nyo. Tapos, ilabas nyo lang yung PMNIC kung yun lang kailangan nyo. Kung wala naman kayong PR. O, kung may PR naman, nakalabas yung PR. Ano? Tapos, i-PDF nyo. Marunong kayo mag-PDF, di ba? O, halimbawa, gusto nyo yung pagsamahin dalawa. Ano kaya? Pwede pala yung pagsamahin. Ano? Sa isang sa isang PDF. Pati PR, Pag may PR, isama na yung PR. Ano? Hindi ba meron tayo magagabi Di ba, wala yung filing. Pwede nga namang yun to eh. Masagutan mo na to eh. O parang pang-attachment lang din. Hindi. Kailangan kasi kung nag-PDF tayo, close na. Hindi, walay na lang tong PR. Ito na lang, PMIC. Yan pagkasama. Magkasama na yan doon sa soft copy. Para isang file na lang. Isang rename na lang, di ba? PMIC and IC. Di ba? Pwede na. Sino yun? Ay, O, sana tayo. Marunong na kami mag-PDF ng magkasama ha? Hindi pa. Ay, sa bagay, magkasama rin naman. Hindi, pag pagsasamahin nyo lang, pag i-PDF nyo, yan. Yan, control nyo lang. Tandaan pa, pagsasamahin nyo yung PR, magkahiwalay ng sheet. Ganyan lang. O kaya, tatanggalin nyo na. Pag pinidF nyo, magkasama yan. Kasi sa control pin yan, kasama yan, pati yung PR. Yung sa hindi lang marunong, pero yung marunong. Yan. Tapos, saan ba tayo? Oh, okay naman na tayo dito sa PMNIC. Ang sunod na lang na forms dito ay ito, Aldrin. Si Joshua. Nakalagay naman dito yung preventive maintenance plan. Ito ay ginagawa tuwing January. January, preventive maintenance plan, tsaka intermediate check, tsaka equipment calibration program. Sa January yan. Tapos tingin ka dito. Babaguhin. Halimbawa, ipiprint mo ang mass. Tapos anong year? 2025. Tapos, ilang page ang mass? Nasa 2 yata.
Sa exam na, page 1. Ay, mag-error yan kapag hindi tama yung page. Pero mga 2 page lang yata. Yan. 1 of 1, yan na yan. Yung preventive maintenance, ayan, nakalagay ang first week of the month. Year 2020. Bago kayo mag-preventive maintenance, gawin niyo muna. Ay, tama. Gawin niyo muna yung plan. Pero itong plan na to, nagawa to noong January, ang isusunod nyo na lang dito yung actual date. Di ba? Preventive maintenance, ginawa mo to noong January. Ayan. Tapos, ayan, nakasulat. January, anong actual day preventive maintenance ng January? Pagpalagay natin 7. Sulat mo dito 7. Pero so, ano to ha? Print out to ha? Hard copy to. Hindi to sulat kami dito. Ipiprint nyo lang to. 7. Noong February, 8. 5, 4, 3, 2, 1. Dapat may sagot dyan. Yun, number lang, letter. Hindi na yung January 4, January 4, 2025. Hindi na. Kasi may 2025 ka dito. May month ka na dito. Day na lang. Pag for calibration, prevent, dash mo na lang. Dash. Pag blanco kasi, hindi kasi valid yung blanco. Ang ibig sabihin doon, nalimutan mo. Backlog yun. Pag na-check mo, may dash ka. Pag na-check mo, tapos hindi applicable, mag-dash ka. Ano? Halimbawa, hindi mo na PM. May support ka agad yun. Ba't nakadash nung January, ano na to? January 8. Titingnan ka agad yung support nun kung bakit nakadash. Ay nakalagay pala doon, nakita sa PM mo, for calibration, may check. For calibration pala. Ganun yan, ganun mag-check dyan. Ano Kaloy, naintindihan mo? Napasok ng gamit, April, bago na. Kasi may yung for calibration. Hindi yan kasama dito. Dash na ba? Hindi na. Kasi nung January mo ito ginawa eh. At saka ang plano nun, ang calibration plan, next year na. Sa next year na makakasama yun. Ano? Sa next year na. Kaya ko lang pinirin tong nag-revise kasi ng 4. Sa next year na yun makakasama. Tapos, kung page 2 ka, 2 of 2. Pero tingnan nyo muna kung ilang page yun. Kasi baka mamaya. Kasi nag-page 4 kayo dyan, wala palang page 4. Error yan. Kaya sa, paano naman sa mga tatlo? Wala sa sa list mo. Mag-print na master exam. Hindi, may print ka talaga master list bago ka mag-PM. Pag bagong gamit, wala yan sa master list mo. Bago eh. Isasama mo yun. Yan. Isasama mo na yun ngayon dito. Pero ito, na-print mo na to eh. Bago pa dumating yung gamit. Kaya wala na yun dito. Kumbaga, sa plan, hindi yun kasama sa plano ngayong taon. Next year yun. Isang page lang yung print sa taon. Kumbaga, halimbawa may bagong gamit, hindi mo naman yan ipaplanong ipakalibrate ngayon 2025 eh. Kasi calibrated yan. Diba? Hindi mo yun ipaplano. Kumbaga, kinuha mo yun, binili mo yun, calibrated na. Sa sunod na plano na yun. Sa 2026. Ano? Ganun lang yun. Tapos, basta pag may hindi applicable dyan, dash. Tapos pag meron kayong mga question dyan, halimbawa, during PM and IC nyo, magtanong kayo. Pwede kayo magtanong sa GC para masagot. Tapos, halimbawa, temp, marami ang temp eh. Ano yun eh? 3 page yun. Yan, page, yan. Meron din yan. Tapos, same lang din yan sa intermediate check schedule. Ito, PM plan, ito, schedule naman yung nakalagay. Pero plan din naman yan, hindi pa pinawi yung pangalan. Yan, pero same lang yan, ha? Same lang yan ang PM plan, intermediate plan, at equipment calibration program. Yung page pa lang sila nagawang. Alin? Ako page na mo. Parehas. Yung 3 page. Hindi, pareho talaga yan, kasi yan din naman yung gamit dun eh. Hindi naman, pero dito, walang 33. Ay, hindi. Tapos 2 of 3. Tapos 3 of 3 yung ano. Pati yung... Hindi yata ito yung update. Hindi yata ito yung update. 1 of 3. 1 of 3. Dapat 2 of 3, tapos 32. Hindi ito 3. 1 of 3. 1 of 3. Ito, PM, ito intermediate check.
Pareho lang yan. Tapos yung Nag-iba lang na. may meron pa isa yan. Calibration program. Kumbaga sabay-sabay siyang ipiprint. Hindi siya, ano? Hindi siya yung page 1, 2, 3 na magkakasunod. Ito, yung unang page, PM plan. Unang page yan, 1 of 3. Tapos 1 of 3 to, intermediate check to. Tapos ito, equipment calibration program. Ngayon, pag nag 2 of 3 ka, malilipat yan sa 2. Tapos, preventive maintenance plan ng page ng 2. Pero magkakapareho lang yan, kaya isang ano lang yan. Pag pinrint mo, isa-isa lang yan. Kayo na lang mag-stapler, pag sama-samahin nyo na yung magkakasunod. Yung magkakasama, 1, 2, 3. Kayo na lang mag-ano. Kasi isang print lang naman. Sa page 1 to 3. Manual mo pa yung page 1, page 2. Oo. Kasi, pag ano kasi, kapag pinagsama ko yun dito, parang ibang ano ulit eh, ibang command ulit yun eh. Same lang naman yan, kasi ito, naka-equals lang to dito sa taas. Kasi yun, naka-equals lang to sa taas. Pero para-pareho lang naman yan ang link niyan. Ang naiba lang yung gagawin nyo. Sa PM plan, sa intermediate check, pareho lang ng PM plan. Tapos may nag-approve may pangalan dyan sa baba. Tapos, sa equipment calibration program, ipiprint ito sa January. Ngayon, nagprint ako nung ngayong August 25, kasi nag-revise ng form. Kaya ako lang pinrint, para invalid na yung unang form. Nagprint ako ngayon kasi, wait lang, January. Hindi, tama, January 2025. January 2025, nag-revise ako. Nirevise ko na yung una. January 2025, start. Tapos, anong gusto mo dun sa sulat mo? Ulitin mo o ano? Yung calibration program mo, ayun na. Final ka na ba doon? Natapos mo ba yun? Hindi, yung January yun, di ba? Kailangan mo matapos yun. Actual, ano yun? Parang di ba ulitin sana sulat sir o magta-type dyan? Hindi type. Sulat talaga yan. Pero pwede ko namang ilagay na dito yung ibang details dito. Kaya lang, nagal kasi. Natin ko pa. Sulat, yun mo sir na tayo mas bago yung mas bago sir. So, Ayan. Tapos, PMNIC, ano ba bang dagdag dito? Ayun lang pala. Yung pag nag-PMIC kayo, Charles, nuggets mo ha. Pag nag-PMIC kayo, ilalagay mo yung date dito na actual. Ha? Tapos, pag nagawa mo na, ipacheck mo kay Aldrin o kaya kay Joshua. Kung sino. necessary pa po ba Hindi ka nakikinig. Tira ka muli oh. Hindi nakikinig si RK. Day lang. Parang inano ko kasi kanina yon, di ba? Ang usually kasi ginagawa dyan, January 8, 2025. Sabi ko, hindi na kasi meron ka ng month at year. Tapos, first week of the month. 16, ano ba? 8. Di ba sinusulat nyo lahat kompleto, di ba? Hindi na. Kasi mayroon na nga eh. Yun yung napansin ko yung sa sulat. Mayroon na to ba't kailangan pang... Kaya nilagay ko, para maging confirm ng sigurado, lagyan kong actual day na lang of preventive maintenance. Yan na lang. Hindi ka nakikinig kasi, tulog ka yata eh. Naintindihan mo na? Yung PM tsaka IC, pareho lang. Ang medyo na iba lang, same lang din naman yung equipment calibration program. Kaya lang, iba yung details na kukunin dito. Yung last calibration date at calibration plan. Lahat ng standard natin dito, lahat may plano na ipapakalibrate mo. Kaya, 1 month to. 1 month before. 1 month before. Sa, 1 month lang din. anong PMI? Schedule for calibration. 1 month. 1 month daw. Pero, halimbawa, before, pwede ka na mag-PR. Hindi pa siya for calibration, pero pwede ka na mag-PR. Halimbawa, nakita mo, 2 months pwede ka na mag-PR noon. 3 months, pwede na, PR. Kasi ang problema nga dito, pag 1 month before, tsaka ka nag-PR, ang sunod na mag-release yung nun, delay na yon. Oo, may ipit ka na doon. Kaya ang PR talaga, advance yan. Pwede ka nga mag-PR, 3 months before, pwede na eh. Kasi na eh.
Basta kailangan ang ano natin diyan, 1 month. Kasi ang nakalagay sa plano natin, nasaan yung plano natin? Ayan. 1 month before, ayan oh. Halimbawa ito, 2025. Sa February 2026, dapat, yun ang calibration plan natin para ang due niya kasi March. Pero yung PR mo, dapat mga 2 months before may PR ka na. Pa-calibrate mo na. Mag-abang ka na. Mag-abang ka na ng PR mo. Kasi matataglan pa 'to eh. Kasi mahaba pa ang panahon ng isang buwan, magpi-PR mahaba pa 'yun. Isang buwan, kailangan makapagpa-release ka na ng PR. Pero mas maganda kung ikaw din lang ang gumawa para wala nang question sa'yo. Tapusin mo na 'yung PR mo. Ipaanohin mo na kay Kuya Jab kaagad, "Oh, ito i-PR ko na 'to." Basta ako, sinulat ko na lahat 'yung pangalan mo, 'yung in-approve mo, 'yan na, tapos na ako diyan. Basta nasa inyo na 'yan. Hindi na sa akin 'yung ano, hindi na sa akin 'yung delay. Kasi ang nangyayari dito, 'pag ang nangyari dito na nagkaroon kayo ng backlog ng ganito, Kung may sa audit, gagawin mo 'to. Ikaw, ikaw ang gagawa niyan. Kung sino nakapangalan diyan, ikaw gagawa niyan. Yung nag-PM analysis, sila yung gagawa. Mahirapan kayo sa audit. Tapos maras, hindi kayo makakapag-review. Ay sa audit kasi, ang plano dapat magre-review ka. Dapat review ka na lang. Hindi ka na naghahabol ng forms. Yun nangyari. Para wala kayo, tinamo nung ano, ng audit. Wala akong backlog na ginagawa. Kasi yung format, ginawa ko na eh. Yung kumbaga, ginagawa ko na yung trabaho ko eh. Ngayon, ang nangyayari sa akin, utos-utos na lang ako ng ano, ito, gawin niyo, gawin niyo. Pero hindi na sa akin kasi yung backlog eh. Kasi, hindi naman ako magsusulat ng PM analysis. Manager na ako eh. Dapat yung ano na. Alam namang tulungan ko kayo. Hindi ko kayo pwedeng tulungan. May gagawin din akong sa akin. O, tapos, si Kuya Jap yung ano, yung ang dami nung backlog nung nakaraan eh. Yung mga request mga yung summary. 400. Dami nun. Mangingiyak-ngiyak ka doon sa 400 na yun. Ngayon, para wala kayong gawin before audit, para ang gusto kong mangyari sa inyo, mag-training kayo before audit. Yung part nyo, yung sa dito sa technical, yung mga ano dito, gawin nyo na. Ng actual. O kaya naman, may hindi kayo nagawa, ay di balikan nyo. Tapos mag-usap-usap kayo dito, magkakasama. Ito, may backlog pala tayo dito ng PMNIC, tapos calibration program na hindi nasulatan. Sulatan natin. Para sa audit, hindi kayo ano, hindi kayo hirap. Mas maganda. Ako, mas na-enjoy ko mag-compute ako ng uncertainty yung nagre-review. Habang before audit. Kaysa nag-ayos ako ng form. Mas pangit. Tsaka ka magre-review pag in-audit ka na. Ang pangit. Yun lang gawin nyo. Basta PR ha. Pag kung sinong naka-assign, mga 2 months before, pwede na mag-PR eh. PR lang naman yan eh. Request lang kayo ng budget. Tapos pag nag-ano, 1 month, may PR na, na-approve na. May budget na, pakalibrate. Matadali mo na tong ano, PMNIC na ano, schedule for calibration 1 month before. Mapapakalibrate na, larga na to. Kasi schedule lang, bago mag 1 month, naka-schedule na yan. Ito, ipapadala natin sa ganito. Tapos na. Naintindihan mo, Aloy? Sige nga. So, wait lang, mag-umpisa tayo. Sa quality manual. Papasok tayo hanggang PMNIC. I-start ka ng quality manual. Sige. Hindi ko na ano dito, wala yung quality manual dito eh. Sabihin mo na lang. Ano dito, quality. Sa quality management natin, nagpapasok kayo, ano, lahat ng Ginagawa natin. pasok sa PMIC, sa ating technical requirement. Sa quality ng date. Pati yung sa receiving ng date. Sige. Pati yung report ng nakakasira. Tsaka yung Basta, corrective actions. And then, tapos na tayo sa quality. Basta lahat sa quality manual, nandun lahat ng gagawin natin. Nakasulat doon. Tapos doon sa quality manual, may tuturo siyang procedure doon. Napupunta tayo naman sa procedure na panibagong ganito ulit. Ayan. Ito procedure na to. Ayan. Sige. sa masunod na pagkatapos natin dun sa parang pinaka-overview nung sa quality manual natin, dadirect na tayo dito sa Dito naman tayo sa equipment. Yan. ang wala natin is yung sa equipment natin. Pero I say QP lang yung may QP. Hindi, huwag muna hanapin.
Ayan, sir. Basta nandyan yan. Ayan, so, dun sa PM natin, sir, yung natin. Ayan. Doon sa equipment na yon, anong mga nakalagay doon na gagawin natin? Ayan, sir. Hindi, yung dyan sa equipment na to, anong mga gagawin natin dito? PM, branch maintenance, IC, yung kapag na malapit na mag-overdue, ano tayo pag mag-recalibrate 2 months before, gawa na ng PR. Tapos yung ating master list ng gamit, sir, na nandun na lahat yung mass, temperature, volume, pressure, sir. Tapos, yan, sir, nakalink yan dun sa, sa 4 na ipiprint natin. Yung bawat isa, sir, pipil up natin yung kung tape siya, PPM, JIC. Tapos, Ano yan? Ano yan? ah, yan, sir, sa, Ito na. Yan. Yan, yung plan. IC, ATO, plan. Oh, may plano tayo. Ayan. Ayan yung plano natin. Sige, ito rin. Yes, sir. Diyan sa part na yan, sir, preventive maintenance na yan, isa-select natin dyan, sir, yung page number niya para kung ilang page, kung anong page yung pipinapan mo ng plan, para sa page 1. Page. Wait lang. Hindi na ano kasi. And then, page 1. So, dyan sa part na yan, sir, yan ay plan natin sa buong year 2025. So, January lang yan gagawin. So, ilalagay natin dyan sa bawat cells na yan kung anong day yung ating plan na tayo ay mag-PPM. Hindi na siya total actual. Pwede naman siyang mabandi. Ano naman kasi siya. Actual yan. Tapos kung first year of dapat, hindi mo gumamit yan. Hindi, ulitin mo yung paliwanag mo na ano ka lang. Miss, ano ka na. Sige, ulitin mo. So, dyan, sir, ilagay na lang natin, sir, yung actual day ng ating planned na preventive maintenance, sir. Every, Every kulang ka lang kasi. first week of the month, Yan. sir. So, same na din dun, sir, sa, nakaliktad siya, sir, sa IC. Natin. Schedule to. Parang plan din to. Schedule nga lang tayo dito. Pero same lang yan. Same. O, ganyan din na yan. Lampasin natin yan. O, dito na tayo sa ano. Pareho lang yan ng PM. Yan. Yan, sir, sa ating equipment calibration program. Yan naman, sir, yung natin. Kapag may mga bagong pasok tayo, sa next year plan natin ng calibration siya isasali. Kasi calibrated pa naman yung gamit sa time na yun. Kaya pwedeng... 2026 na yun nun. Diba? Hindi na natin siya pwedeng isali dyan. Tapos dyan, sir, dyan natin mag-stop ngayon yung mga malapit na ang due date ng calibration. Na which dapat 2 months before, magawa na natin ang PRK po yun dyan para pagawa ng budget. Tapos hindi na tayo. Bale, ako na din parang gagawa ng tapos pagpasok. Wala. Medyo plastic pwede mag- Kasi siya yung budget eh. Alam naman kay Paulie mo hingin. Wala mong pera yan. Hindi, wala mong pera yung supervisor. Pwede pa, payag ba Aldrin? Ilalagay kita dito. Ano? Payag ka. Eh, parang ang pera natin nandun sa kanya. Yun ang may gano. Yun ang nagana ng cheque. Alam naman papayag ba si Aldrin? Hindi naman niyang papayag. Wala yung pera dyan sa calibration niya. Sige. Pagka PR, sa PR ulit tayo. Anong gawin sa PR? Yung sa area ng kita sa 2 months before mag-operation. Yung Tama. Sige. Tapos, yung details, sasagutan nyo. Yung details, pwede nyo hingin. Kasi pag nag-PR kasi kayo, kasi yan eh, request of, ang PR kasi, purchase requisition, para magre-request ka ng budget yan. O ngayon, pag nag-request ka ng budget, siyempre, alam mo yung details. Ayan. Yan, kaya nyo naman yan sagutan, kasi meron naman yan dati. Tsaka, sa Southern lang naman tayo nagpapakalibrate. May price na sila sa atin.
pwede kaya Oo. sa atin. Oo. Wala. Yung BAT, pwede mo namang computerin din. Pwede mo namang computerin yung BAT. Pero pwede namang si kay Kuya Jeff mo na ipa-compute, tapos kopyahin mo na lang. Sabi mo, "Ay, hindi ko po alam to, hindi naman ako accounting." Eh. Pwede hindi naman ako accounting. Ito naman, automatic lang naman yan sa Excel nila. Kopyahin mo lang. O tapos, approve. Kailangan tapusin nyo to ha, tapos may nag-approve. Tapos, ayan. Tapos, saan tayo? Saan na tayo? Nandun pa lang tayo sa plan. O, nandun pa lang tayo. Saan na tayo pupunta? Doon na sa actual. Ano? O, yan. Actual na tayo. Then, pag yung plan, sasagutan natin yun ng date dito. Ano? Yung date ha, yung actual. Tapos yung date, syempre, tugmayin dito, di ba? Ayan, sige, diyan ka na. So, dyan naman sa part na yan. I-enter lang natin dyan sa mga blue na yan yung ating mga Date. actual date ng ating PMC. Sige. September 1. Tapos, enter natin sa dilaw yung ID ng ating year. Sample ka. instrument. Kuwari sa T01. Ano? T. Isa sa temperature. T01. Degree Ano yan? Celsius. Tapos degree Celsius. Naku po, pag-aanahin mo pa ako ng unit. Dapat, pinahirapan mo ito. Kaya gusto na yung degree Celsius pag sila. Hindi, i-symbol yun. I-symbol mo pa yun. Pahirapan mo pa ako. Kaya B12 na lang ka. B12 pa. Pero ano ko yan dyan yung mga yun. Sa, Yung degree- sa ID po sa ID. Ayun nga pala. Ano to? MM sa. Ano ba yun? B12 ba yung taste sir? Ang mga parameter sa ano, pwedeng quit lang o slash lang. Ah. Diyan sa profession. Oh, hindi naman to ila-slash mo lang yan. Bawa, ganyan. Hindi conflict dun sa Hindi mo na conflict yan. Walang formula naman. Walang computation dito. Hindi ka naman dito nag-compute. Hindi naman yan. Dito lang naman yan sa taas. Test point. Dito lang naman yan sa taas lalabas dito. Dito wala. Wala dyan dito. Kaya pag kahit anong isulat mo dyan pwede. Hindi yan mag-error. So, yan. Hindi, I mean yung yung reading, para natin malaman sa college yun. Degrees, yun yung parang ibig sabihin din. Yan ba? Yun pala, may tatlo. Sige, tatlong print mo na lang yun. Hindi pala, wait lang. Pwede ko palang gawa ng paraan yun dito. Gawin ko na ng tatlo. Dagdagan ko to. Gawin ko ng option. Oh. Conflict dito. Walang ikaw para at this point, 10 degrees Celsius. Idirekta na siyang 10 degrees C. Bawat instrument. Oo. May isa-isa rin. Next point, bawat instrument. Kung saan nagkikita ka natin ngayon sa PMI sa kaya ulisip. Yung may parameter na. Isipan ko yun. Isipan ko na. Kung paano yung tatluhan. Kasi tatlo pala ito. Barometer. Ang unit pala pag isa. Pwede kong tatlohin to. Pwede kong tatlohin. Saan lang? Tatlong lang. Ngayon, reference pa sa problem. Sige, isipan ko na lang muna. Saan tayo? Saan na tayo? So, pag tapos yung location sa template. Tapos ilagay natin kung sino volume dyan. Alin pre? Volume pala sir, Beaton. Oo. Sa location. Tapos ilalagay natin dyan sir yung ating analyst na magpa-perform ng PMIC,
sino yung mag-check. Tapos dun sir sa ating mga column ng yes, no, and so pag yes and no, matik record tayo maglagay ng ating remarks. Tapos delete lang natin sa kapag yes. Tapos sa remarks natin, visible pa yung ID yan. Ganyan sir. Kapag ganyan sir na may dash-dash na ganyan, ibig sabihin wala tayong remarks sa sir. Di ba, sabi na dati, boss, ang dash lang is, sa in lang siya applicable. Sa Hindi, yun ituturo ko lang naman dito kung ano. Bahala na kayo mag-remark dyan. pag yes, no, dapat may remarks. Sige, mag-ano na tayo ng sample na isa. O, isa sample natin. Ano isa sample natin? Kaloy. ID and serial number is invisible. Ano? Sa wala Remarks doon. yan ang serial remarks. Ayan. Visible. Ano? ID and serial number is invisible. May remarks pa kayo dito sa dati? Anong remarks? Yung nasa Still visible? O, sige. Still visible. Tapos, Sample pa isa. powder particle. Mag-sample ka ng isa, yung may dash-dash. Hanapan mo dyan. Ha? Saan yun? Number ano? O, 6, 7. May accessories wala. Ano dito? Yun. Dash lang. Yan yun. Oh, dash. Ano lang yan? Parang isang guhit na mahaba. Pangit. Pag dash kasi, maliit lang kasi yan eh. Hindi masyadong halata eh. Ganun na lang. Wag lang kayo magpano. Yun lang yung ganyan. Tatlo. Parang pinahaba lang natin. Walang mahaba niyan. Yan lang talaga yan. Ayan. Tapos, Ano, pictures, tapos, pag nagpangasa, yung schedule for calibration. break din. Sa, ano, note lang natin dyan na, ano, Ano, lalagay ko. schedule for calibration. Tapos yung ganun sa, tapos, Nasaan na yun? Ayun. Wait lang, nawala ako. pasay na tayo sa O, tapos, check na yung pay. Ganito kasi yung diskarte, balik mo sa task force. So, yung ano, check yung ambient. Check. ano number? Binago na pala yung ano, ambient. Ano number? Hindi, yung sa display yan. 17? Pwede mo na isabay dyan, yung reading. Thermometer. Sabay mo din yung reading mo makukuha dyan sa ambient. Kasi diba, ambient lang naman ang pinagpala natin ng 6, 35, so, ice point. Pwede nyo pagsama-samahin yung mga thermometer. Pag nag-check na ng number 17, pwede mo na yung reading agad kung anong reading mo. Okay, ma'am. Pag check mo dyan, nandito ka na. Pag natin yan. Pwede ka na. Intermediate check. Tapos, sulat mo na rin dito. Sa plan. Pag sulat mo dyan, edi tirahin mo na rin dito. Sulat mo na rin dyan. Isang loop. Tapos sa PM, din tapos ka na rin. Pero ang technique ko dyan, pag temperature, isang date lang. Tapusin nyo yung isa. Huwag yung sabay-sabay kayo na ano. O kaya, kahit magsabay-sabay kayo, ang plano nyo gano'n. Ito, 666 lang. Hindi ka mahirapan. Hindi ka rin malilito. Okay na. Saan pa tayo ulit? Tapos na tayo sa
Diyan, dito na tayo. Diyan sa papa-approve ka po yan sa senior person. So, sila po. Tapos intermediate check. So, Same lang din. Intermediate check na lang. Ano dito? ang lalagay natin dun sa next na ginamit ko. Yan, para sa status na yan sa B12, gamit natin ay yung ating page. Parang nag-calibrate ka lang dito. Sige, okay na to. Tapos dito lang naman na iba. Dito, naka-XX to, di ba? ID. Ang ginamit mo doon? B11. Hindi. B11. Ano nga? B11? Ano ba yun? Ano ba yun? Steel tape ba yun? Dito na lang. P09 na lang. Roller na, papakahirap ko pa. Same lang naman yun. P09, steel roll. Remarks. Okay. Ano remarks mo? Yung kapag ano lang naman sa Wala ka namang remarks dito. Ano na lang? Kahit ano lang remarks. Good condition na lang. Wala ka namang remarks din. Pwede rin. Basta good condition. taas. Para magkaiba naman. Good condition na lang. May ano ka na doon eh. Para, ano? May tolerance pa tayo sa IC. Saan? Saan kami tayo? Ha? Nasaan ba yung tolerance natin ngayon? Nasa ano na yun eh. Kung nga pala, ano? Nasa SIPC na natin yun. Performance check ka na. Doon ano. Pwede ka pala isama. Tolerance. Tolerance. Sige, isama ko yung tolerance dito. Kasama ako ng tolerance. Nilot ko. Pinadagdagan natin sa IC ng tolerance. Mana dayon? Magaling sa init yung temperature ka rin na. Tapos, pupunta ng mga ng tubig. Tapos, Sisigaw lang. saan na nga tayo? Ay, ngayon. Nilot ko pala. Ayun, ano na nga yun? Yung sa tolerance. Yung tolerance, wala. Hindi na lang. Sa poly. Tolerance. Ano pa yung isa kanina? Si Alan Keldrin. Yung treat. Tatlong parameter. 3. Ano ba yun? Yeah. Ano tayo? Nag-note lang ako. Okay na?
Oh, tapos ay naku nga, hindi nga pala 'to nakaano. Tingin ko, save copy ka diyan, boy. Hindi. Ah, Hindi. 'to, training. Na-save ko kaagad, eh. Hindi nga pala puwedeng i-save 'pag ano, naka-lock. Oh, tapos na tayo. So, alam niyo na ang gagawin niyo. 'Pag kumpleto, walang kulang, 'Pag tapos na, kumpleto 'yun. Tas, tapos, basta perpektin niyo yung instrument natin na wala kayong butas kasi kayo yung mahihirapan din sa audit, eh. Tignan mo nagigisa kayo tapos nangangarag kayo sa kahihingi. Tapos si Aldrin biglang bumaba, nagsulat ng ano, ng calibration program. Oh, 'di ba? Nakakaano 'yun kasi 'pag sa audit kasi hindi findings na 'yun 'pag matagal. Sabi diyan, "Tagal siguro ginawa mo 'yan." Gaganunin ka kaagad nun. Ang bago pa ng sulat, ang mabango-bango pa yung papel. Bago pa Ganda ng sulat. Pareho pa yung ballpen. Hindi tayo ano. Kung namarkahan ka pa diyan sa sulat, gaganunin ka pa nun. Alatado ka. At least gawin natin yung halimbawa, nakikita niyo na hindi ni Kuya Jeff nagagawa yung part niya, at least kayo nagawa yung part niyo. Kasi kayo rin naman ang mag-aano niyan, eh. Kayo rin naman mapapagod dito. Gustong-gusto ko nga kayong turuan pang mag-uncertainty, kaso incomplete yung form niyo. Dun kayo nag-stay sa pag-complete lang ng form. Kung uncertainty, madadagdagan kayo na dadagdagan kayo ng tapos 'pag gagawa kayo, halimbawa tinutusan mo si RJ, i-audit mo siya. Yung yung banat-banatan mo ng ano, "Uy, mali yan dito sa ano, i-audit." Cycle. Mag-audit ka ng isa, halimbawa natapos yung buong cycle, tingnan mo kung tali sa ano. Lalo 'pag may mga issue, kagaya nito nagsabay ng check, issue yan, eh. Diyan yan titigil. Hindi yan titigil yung magandang gawa, diyan yan, "Uy, may iba 'to, Kung natsambahan yan. Kaya ang gawin natin dito, ang kulang sa atin dito, hindi naman sa tamad gumawa, eh. May ginagawa naman talaga, kulang lang yan ng communication. 'Pag hindi mo alam yung gagawin, alam ang gawin mo. 'Pag wala namang din nagsabi sa'yo, wala namang gawin mo. Pangit naman din naman, gagawa ka, sayang lang yung magagawa mo kung hindi mo yan kino-ordinate Hindi, balik na yun sa labas. sa Yung sinabi ni Andre na hindi sinabi yung unang masterpiece. Magamit ang masterpiece sana hindi sila sinabihan. Di ba, nag-audit tayo na siya. Kinamplain ko lang sinabi yung IT, because na yung nag-score. Sabi nun, tignan nyo sa masterpiece, yung ibibigay niya, dapat kompleto ka dito. Wala. Yun lang yung sabihin niya, nakalimutan, hindi yung sabihin hindi sinabi. yan. Hindi, kailangan niya kasi na Kailangan mo pa Kaya nilagyan ko na nga ng ganito, wala kasi nag-a-approve. bakit yung kapaalala, hindi ang gagawa ko rin. Ang kulang kasi diyan, walang nag-check nung gawa nila. Yun lang, Yun yung problema. Kaya hindi rin napaalala. Ako kasi, ano ba, kung ano, naiintindihan ko kung ba't hindi nila naiintindihan. Maintindihan mo yun. Kasi kulang din ng communication, kulang ng ano. Wala ding briefing, halimbawa ngayon, pag pinagawa kita ng PM ngayon, magagawa mo yan kahit ano, kasi nag-briefing ako, eh. Halimbawa, pag gawin ko si Kaloy, alam niya na magche-check siya, alam niya na sa calibration program, sa plan, sa schedule, magsusulat siya doon kasi may briefing. Dapat kasi may briefing kayo dito bago gumawa. Mag-usap-usap muna kayo. Alin yung ano diyan? Tapira natin. Yun yung nangyari nga. Kaya nga sabi ko kay Kuya Jap,
Nasira yung thermohygro diyan. Hindi mo alam, sabi ko. Oo, ano nangyari? Wala ngang communication. Yung sabi ko, Kuya Jeff, sira daw yung ano niyo diyan, yung thermohygro. Ha? Alin? Hindi ko alam. Bakit? Ba't hindi alam? Hindi sinabi. Oh, sinabi, kaya lang, wala ngang ano, dapat lahat kayo magkakaano, nasira yung ano kayang gawin natin para dito. Walang communication. Hindi sinabi. Hindi tinado. Hindi naman sinabi yung tinado. Yun ang nangyari doon. Ay na ano, ang nangyari, hindi nagsulat anong nangyari doon? May maling nagawa doon eh. Ano, conflict 'yun eh. Ginamit niya yata dito yung sa pa-pressure. Ano Busy siya, ano pa rin. Sige ko na yata ang nangyari. Tapos nasulat niyo. Ay conflict 'yun. Conflict 'yun. Bakit? May domino effect 'yun. Pag may nagpalit kayo lagi ng ano diyan, may domino effect 'yan. Maraming mahihila 'yan. Ang sasabihin dito, ang format nyo dito nakalagay ano yan dito? B02. Ang ginamit nyo pala yung di conflict na kayo. May domino effect kasi yun eh. Pero kung nag-usap-usap kayo, ito sira yung P12. Nadali tayo sa format. Okay, sa ano, 01. Bakit? Piniin. Hindi sinabi. Tapos yan pa, yung isa, yung may note na wala. Pag may mga ganong issue, sabihin nyo kasi gagawan nyo ng paraan natin na hindi naman din hindi naman din torture pag sinabi niya yan sa inyo. Maano lang kayo, pagalitan diyan, pero hindi kayo to-torture diyan. Mapagalitan kayo diyan, pero yung sasabihin mo, Pag napagsabihan, tanggapin. Parang pag nasabi niyo, di ba, nakasira kayo diyan. At least nasabi niyo, pinagalitan niyo. Buti nga, yun lang yung singil sa inyo, yung pinagalitan lang kayo, hindi naman kayo hiningi ng pera eh. Pag pinagalitan kayo, syempre pinagalitan kayo kasi nasira niyo eh. Pre, wala nga namang, nasira, ayos pwedeng ganon. Kasi makakasanayan nyo pwede yun. Harabas kayo yung gilas niya dyan. Magiging harabas kayo dyan. Ano ba, next time ha. Next time ha. Saka pag nakikita ko kasi, pare, ako, kung may napagsabihan ako, para kasi may ano eh, may mangyayari pa ng sumama ng loob pa lang na yung pagalitan din doon. Para sa akin, hindi ka din. Pangit pakinggan yung napagsabihan niya kasi mali ka, tapos nagalit ka. Kasi hindi ko kinaknali sa mali ka. Parang yung masinano mo na, ito na ako din tayo. Hindi mo naknali yung pagkakamali mo. Kapili mo naman, pwede yung nagsabi sa inyo, pare, sinabihan kasi nagalit mo. Hindi siya ginagawa. May reasoning naman tayo. Kaya nakakalize naman yung reason. Hindi yung parang tatahimik na kami tapos. O, tapos halimbawa, yung ano natin, Wala na lang sa ibang tao na masama pala ang loob. Kasi nagsumulat sa akin, sa isang tao gulay. Pangit yan. May isang kami ng loob. Sabihin niya, hindi yung makabot sa malaking gulo. tapos pati yung mga thermocouple yung kagaya niya nung autoclave dyan. Ilan, tangkal na lang yan eh. Ano kayo, PR din kayo. PR na tayo bago. Isang tangkal na lang yung pang autoclave niya eh. PR na kayo. No? Meron pala kami sa Luzon nun. Ay, wala na pala kaming ganito. Bibigyan namin kayo. May mahaba pa. Mahaba pa, ano kaso? Kaso, may balat. Wala na yun. Paano ba kayo maglagay? Sa gitna? Tulo. Dulo lang. Tapos nabubukal. Saan nabubut? Napuputol lang talaga. Lalo na pag may pressure. Pag yung ang nalagay nyo yan sa pressure cooker. Kaya ba, pero may pressure. Iba. Sabi, sila yung gumamit namin ng Huwag na sa gitna. Si Galay, Pag mga ganun, sabihin nyo na kagad kasi baka may abutan pa ng audit, maiksi. kasi isang bed lang. Pag nagdugtong yung may balat, nagdugtong yung bed ang ginawa. Yung paglagay namin doon sa ang init ng loob, ang reading ay 26. Halimbawa, may sample lang. Ibaba, ang view. Basta,
Halimbawa, ganito. Pinagalitan ko si Kaloy, may maling ginawa. Parang gusto nang mangyari ni Kaloy, huwag siyang pagalitan. Ang i-request, hindi kita pagalitan, pero gawin mo na lang yung trabaho. Kaya mo ba? Kaya mo ba yung trabaho? Hindi pa sa ngayon, di ba? Kaya nandun pa lang kayo sa stage ng lesson learned. Nandun pa lang kayo sa stage. Hindi pa kayo pwedeng, inano ako ni, kasi may alam na kasi yun eh. May alam na kasi yun. Pag, pa lang kayo, stage pa lang kayo ng pakikinig, wala pa kayo sa, wala pa kayo sa rebellion. Pwede na rebellion kapag yung management ay, dito naman wala nang management. Pag, ikaw susuko ka sa isang bagay dahil lang sa isang tao, wag. Sumuko ka pag yung management na yung sa'yo. Pag dahil lang sa isang tao, nakakatamad mo. Kasi, ganito siya. Kami ba yun? Hindi naman kami yun. Pag kumpanya na yung nakakatamad kasi hindi binabayaran yung SSS ko, yung sahod ko kulang. Ganun dapat. Si Poli, tatamad-tamad kasi si Poli, nakakatamad na rin magtrabaho. Hindi ganun yun, ha? Hindi ganun. Yun, nakakatamad si Poli. Tamad eh. Tamad eh. Dahil ba doon panghinaan ka na? Hindi ka naman inaano ng management eh. Kumbaga nasa sa inyo yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ikaw ang senior sa site, tapos tamad yung kasama nyo, gumawa ka ng paraan para maging masipag yun. I-ano mo sa kanya, i-pressure na i-mandatory mo sa kanya, alam mo to. Paano pag si Poli naging senior, tapos si Poli naging tamad? Pag naging tamad si Poli, senior, kaya lang naman kasi nagiging tamad. Halimbawa, hindi mo kasi masasabing tamad yung tao na natapos niya na yung trabaho niya. Halimbawa, natapos ko yung trabaho, chill ako. Pero pag sinitama ako, wala kang backlog, walang mapupunan mo sa akin, wala man akong backlog, tamad na ba ako nun? Hindi. May time management lang ako. Hindi, ang kasi, wala na itong ginagawa, tamad ito. Hindi ganun kasi yun eh. Hindi naman, kaya walang ginagawa kasi, tapos na yung trabaho. Ang tamad, yung marami kang trabaho nakatambak sa'yo, hindi mo ginagawa. Yun yung tamad. Tambak ka, wala kang ginagawa, yun yung tamad. Oo. Yun yung tamad. Kasi, kasi, hindi nyo pa kasi nagigets yung hindi nyo pa kasi nagigets yung, halimbawa ikaw Aldrin, hindi mo pwedeng sabihan na tamad ako pag nakita mo akong walang ginagawa. Kasi, hindi, sample lang to. hindi mo pwede, halimbawa walang ginagawa, hindi mo pwedeng sabihan tamad. Kasi, anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo sa office? Sinong gumawa ng format? Ako yun. Hindi masipag ako. Kasi may ginagawa ka eh. Di ba? Ang tamad, hinayaan mo yung mga tao maging tamad. kaya ako ginawa yun para sumipag ka. Walang format, lahat tayo lang gawa. Di ba? Lang yun, time management. Anahin nyo lang, isipin nyo lang na tamad to. Sino bang gumawa ng format? Sino bang nag-research ng, di ba? Halimbawa, example lang ng halimbawa, ako hindi ako babaero eh. Pangit ka kasi, paano may babaero? Pero ang gwapo ka, at maraming babae, yun ang hindi babaero, nakapaligid sa'yo, hindi ka babaero. Hindi mo talaga kaya mo nasabing hindi ka babaero kasi wala kang babae. Hindi yun babaero. Putik na yan. Common sense lang. Common sense. Wow. Nagbabayad na lang. Babayad ako. Hindi ako babaero eh. Wala kasing magkagusto sa'yo. Paano ako makakababae? Angit yun. Kumbaga, halimbawa, hindi ka magnanakaw. Wala ka man talagang mananakaw, solo ka eh. Solo ka sa buhay. Yung simple, nanakawan mo, wala kang kapitbahay. Ang magnanakaw, sinasabing magnanakaw, pag may pagkakataong magnakaw, ninakaw mo. Yun yung magnanakaw. Yung hindi magnanakaw, ano ba, may pera dyan. Pagkakataon mong nakawin yun. Pero hindi mo ninakaw, hindi ka magnanakaw nun. Pero yung walang pera, sasabihin mo hindi ka magnanakaw, wala ka man kasing nanakawin eh. Subukan mong lagyan ka. Kaya nga yung mga politiko
nung bago pang maging Ulit. politiko, Tapat. ang tapat talaga yon. Pero nagka-time na meron na siyang pagkakataon na kumuha, ano sila, nandoon na sila doon. Kaya huwag kayo papasok sa politics kasi meron talagang pagkakataon na gano'n. Kumbaga ano yan eh, pain. Pain yun eh. Saka ano, halimbawa, sinabihan ko kasi, pag sinabihan ko kayo, tamad ka kasi mag-aaral eh. Kaya hindi mo naiintindihan. Hindi, lagi akong nag-aaral, nagsisearch. Ang sa akin kasi, ang masipag mag-aaral, may nakukuha yun, may natutunan yun. Pag tinanong ka, natututo ka. Nag-aaral ka, wala kang natutunan na yun. Baka nagbabasa ka lang. Minimemorize mo lang yan, pero hindi nagigets. Ganun yun. No? Kaya ang ano ko sa inyo, pag-aralan niyo yung mga, natin dito, yung mga ginagawa. Kasi, makakatulong naman sa inyo yun eh. Hindi naman ako yun eh. Saka ano yan, opportunity sa inyo kasi lahat na ituturo sa inyo eh. Uncertainty, pati management na ituturo na. Oh, ano pang hindi na ituturo? Baka nga yung hindi nyo naiisip na ituro ko pa eh. Oh, di ba? Kaya lang, hindi ko ituturo yun kapag yung may backlog eh. Marami naman ako nakaplanong training dito. Hindi pa lang din nabibigay sa inyo kasi inuunti-unti ko. Kasi pag bigla kasi hindi nyo rin matututunan yun eh. Pag pakunti-kunti mo, kuha nyo. Ano? Huwag na kayo magdamdam pag kasi ako kasi pag hindi, magiging supervisor din ng mga iba lang. Maintindihan nyo rin kami. Bakit? Pag naging supervisor na kayo, baka mas mainitin pa ang ulo nyo kaya sa amin. Ako kasi mainitin ang ulo ko eh. Nung pa ako, analyst pa lang ako. Senior analyst pa lang ako, mainitin ang ulo ko eh. Pero na-manage ko naman siya hanggang ng pangit. Pangit pala pag Kaya magiging supervisor din naman kayo. Kailangan yung minsan pagalitan yung tao nyo para para matuto, madala. Pero kung halimbawa, ako, pinagalitan nyo ako. Pinagalitan ko kayo, sumama yung loob nyo sa akin. Huwag niyong gayahin. Sabihin nyo, hindi ko gagayahin si Arlene. Ayos lang yun. Tapos, ang gawin nyo, magiging senior ako, tapos hindi ako magagalit. Yun na yung target mo. Hindi na ako magagalit kahit may mali. Ang tanong doon, effective ba o hindi? Doon lang, ay, hindi pala effective. Hindi, magagalit na rin ako. Baka ganun din kayo. Balang araw. 5 na pala, uwi na. Nag-OT pa ako. Nag-training na, OT pa. Kasi na, ikaw-close ko na to. Bukas, Merkulis. Martes pala. Bukas start tayo ng BMIC. Pero muna tayo. Ano lang to, run. Kasi may makikita pa tayong error dito eh. Soft copy kasi ito eh. Pero mag-run tayo.